Hello! Welcome to my Beginner Filipino podcast. I put most of my videos together so you can listen wherever and whenever you want. Listen while you try to fall asleep, while you get ready for work, while you're going for a walk or an exercise. And remember, try to challenge yourself. Try to listen first and then repeat second. Like this video for more Filipino comprehensible input. May kilala ka bang bata na gusto lagi ang mga premyo? Yung kahit na maliit lang na regalo, masaya pa din siya. Ngayon ay meron akong kwento sa inyo tungkol sa isang batang mahilig sa premyo. Ito, si Junjun. Isang araw ay may palaro o takbuhan sa paaralan. Sabi ng guro ay may premyo ang mananalo. Yay! Kaya ang mga bata sa eskwelahan ay masaya dahil sa sinabi ng guro. Pero may kakaiba sa palaro ng guro. Ano kaya ito? Sabi ng guro ay ang mananalo ay makakakuha ng medalya at gulay. Pero ang matatalo ay makakakuha ng candy at tsokolate. Kakaiba. Biglang natahimik si Junjun. Nag-isip. Gusto ko ng candy at tsokolate. Pero gusto ko ring manalo. Okay. Gusto ko na lang manalo para maging proud si mama. Ang laro na ginawa ng guro ay paunahan makarating sa finish line. Yay! Paunahan. Nagsimula ang laro. Takbo! Si Junjun ay pawis na pawis. Pero determinado. Para sa medalya. Para sa pangarap. Para sa pamilya. At sa dulo ay si Junjun ang nanalo. Si Junjun ang nanalo. Tuwang-tuwa si Junjun. Yay! Nanalo ako! Kaya si Junjun ay lumapit na sa guro. At inabot na ng guro ang medalya at isang malaking karot. Congratulations, Junjun! Binabati kita. Ang congratulations at binabate ay
Parehas lang na salita, pero ang congratulations ay salitang Ingles o English, pero mas ginagamit namin ang salitang to dito sa Pilipinas kasi ito na ang nakasanayan. Pagkatapos iabot ng guro kay Junjun ang carrots na malaki, ay napangiti si Junjun ng pilit. Pero nung nakita ni Junjun ang lamesa kung saan nandoon ang premyo ng mga talo, ay nagulat siya kasi meron talagang candy at tsokolate sa mesa. Biglang sabi ni Junjun sa guro ay, "Ma'am, pwede po bang candy at tsokolate na lang?" Sabi ng guro, "Pero, di ba panalo ka? Gulay ang para sa mga panalo. Kaya, binigyan kita ng malaking karot." Tumawa ang mga kaklase ni Junjun sa kanya. Ang mga kaklase ay yung mga kasama ng isang estudyante sa klase. Umuwi si Junjun sa bahay, may medalya, may malungkot na mukha, at may dalang karot. Pagdating sa bahay ni Junjun ay nakita ng kanyang nanay ang kanyang medalya at natuwa. Sabi ng nanay ni Junjun ay, "Yay! Panalo ang anak ko." Ngumiti si Junjun ng pilit. Sabi ni Junjun ay, "Opo, ma. Panalo po ako, pero gusto ko sana ng tsokolate." Sabi ng nanay ni Junjun, Okay. Sige, bibilan na lang kita ng tsokolate dahil panalo ka." Mula noon ay palagi niyang sinasabi na hindi na mahalaga kung panalo o talo. Ang mahalaga ay meron akong tsokolate. May kilala ka bang tao na gustong-gusto magkapera pero ayaw magtrabaho? Ganon si Lito. Araw-araw nagigising si Lito ng tanghali. Walang alarm, pero gustong-gusto niyang makabili ng bagong cellphone. Ito si Lito.
Dito, si Lito ay may mga magulang. Meron siyang tatay at meron siyang nanay. Isang araw, sabi ng nanay ni Lito, Lito, maghanap ka naman ng trabaho para magkaroon ka ng pera. Pero sabi ni Lito sa nanay, Ma, hindi ko kailangan ng trabaho. Kailangan ko lang ng ideya. Ideya? Ting! Kaya si Lito ay nag-isip habang nakahiga sa kanyang kama. Habang nakahiga. Pagkatapos mag-isip ni Lito ay lumabas muna siya ng bahay. Lumabas ng bahay. At pagkatapos niyang lumabas ng bahay, habang naglalakad, si Lito ay meron siyang nakitang kapitbahay. Ang kapitbahay ay ang taong nakatira sa kabilang bahay na malapit sa bahay mo. Meron siyang nakitang kapitbahay na nagbebenta ng bote at mga lata. Sabi ni Lito sa kanyang kapitbahay, Uy, nabebenta pala yan? Sabi ng kapitbahay kay Lito, Oo naman, ang mga basura para sa iba ay pera para sa akin. Kaya biglang natuwa si Lito. Sabi ni Lito ay, basura? Nabebenta? May ideya na ako. Kinabukasan, pumunta na si Lito sa mga bahay-bahay. Pumunta sa mga bahay-bahay at meron na siyang dalang kariton. Mga lalagyan ng bote at lata. Pagkatapos ni Litong pumunta sa mga bahay-bahay, ay biglang napuno ang kanyang kariton ng mga bote, lata. Puro bote at lata ang laman ng kariton. Pagkatapos niyang maibenta, ang laman nito ay nakakuha siya ng 300 piso. 300 piso. Sabi ni Lito ay, Wow,
walang trabaho pero merong pera. Kinabukasan ulit ay nagdala siya ng mas malaking kariton. Mas malaking kariton na bago. Pero ngayon ay kasama niya na ang kanyang mga kaibigan. Kaibigan, si Lito. Ngayon ay 3 na silang nangongolekta ng mga bote at lata. 1, 2, 3. Kaya pagtapos ng araw, nung naibenta na nila ang laman, ay nakakuha sila ng 1,000 piso. 1,000 piso. Habang kumakain sila ng tinapay, ay sabi ni Lito sa kanyang mga kaibigan, hindi pala kailangan ng trabaho. Kailangan lang ng sipag at ideya. Ideya para magkapera. Ngumiti ang kanyang mga kaibigan at sinabing tamang diskarte lang talaga ang kailangan. Ngayon, araw-araw pa ding nagigising si Lito ng tanghali. Mga 12:00 ng tanghali, pero hindi na para matulog ulit. Ngayon ay nagbebenta na siya ng mga bote at lata para kumita. At minsan ay tinutulungan pa siya ng kanyang mga kapitbahay. Sabi ni Lito ay, hindi ko kailangan ng trabaho para kumita. Kailangan ko lang ng ideya at sipag para may tinapay sa dulo. Ang aral sa kwento na ito ay hindi mo kailangan ng trabaho para kumita ng pera. Kailangan mo lang ng diskarte. Ikaw, gusto mo din bang magkapera pero ayaw magtrabaho? May kilala ka bang taong in love pero hindi alam kung paano magsabi o aamin? Ganon si Marco. Araw-araw nakikita niya si Lia sa school, pero nahihiya magsabi. Tahimik siya, pero sa puso ay sinasabing gusto niya si Lia. Bawat araw nakangiti si Lia, pero bawat araw din ay kinakabahan
si Marco. Paano kaya siya magpapapansin? Isang araw, may ideya si Marco. Si Marco gusto niyang bigyan araw-araw si Lia ng bulaklak. Kinabukasan, bumili si Marco ng maliliit na bulaklak. At itinago niya sa kanyang bag. Inabangan ni Marco si Lia sa labas ng eskwelahan at nilapitan ni Marco si Lia. At inabot ni Marco ang bulaklak. Si Lia ay ngumiti at masaya. Kinabukasan, may bulaklak ulit si Lia. Halos araw-araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, araw-araw, isang buong linggo ay merong bulaklak si Lia. Pero isang araw, paglapit ni Marco kay Lia, ay parang iba na ang itsura ni Lia. Namumula, pula, namumula na ang ilong ni Lia at namamaga ang mata at parang gusto ng umubo. Tinanong ni Marco si Lia. Kung ayos lang ba si Lia. Sabi ni Lia, oo, ayos lang ako. Sabay biglang humaching na naman. Si Marco ay nagulat. Si Marco pala ang dahilan ng pagkakasakit ni Lia. Kinabahan si Marco dahil siya pala ang dahilan kung bakit hindi makahinga si Lia. Kaya kinabukasan ay hindi na nagdala si Marco ng bulaklak. Hindi na siya nagdala ng bulaklak. Ang dinala na lang ni Marco ay tsokolate. Pero si Lia ay allergic din pala sa tsokolate. Kaya si Lia ay nag-umpisa na namang umubo at humaching.
kinagabihan ay malungkot si Marco. Lahat ng regalo ni Marco ay may masasamang epekto. Pero kinabukasan ay may nakita si Marcong sulat sa kanyang lamesa. Binuksan niya ang sulat at binasa. Sabi sa sulat ay, "Dear Marco, alam kong gusto mo ako at matagal ko nang alam. Pero hindi mo na kailangan ng bulaklak at tsokolate kasi gusto din kita." Si Marco ay napatulala nung nabasa niya ang sulat. Pagtapos ay lumapit si Lia kay Marco at nakangiti at sinabing ayaw na ni Lia ng bulaklak at tsokolate. Kaya sabi ni Marco kay Lia, sige, kahit wala ng tsokolate at bulaklak, basta merong halik. Ngayon ay araw-araw pa ding nagbibigay si Marco kay Lia ng regalo, pero hindi na bulaklak at tsokolate. Ang binibigay na lang ni Marco ay drawing ng bulaklak at tsokolate para wala nang maging problema. Kada tapos ibigay ang bulaklak at tsokolate na drawing ay nanghihingi si Marco ng halik. Ikaw, naranasan mo na din bang magregalo ng mali? Nakakuha ka din ba ng halik sa niregaluhan mo? May isang estudyanteng laging mataas ang grado, pero hindi naman nag-aaral. Ang pangalan niya ay Rico, ang tamad na henyo ng klase. Hindi siya nagsusulat ng notes, hindi din nagre-review, at kadalasan natutulog lang sa klase. Pero tuwing may exam, palagi siyang walang mali. Kaya naman lahat ay nagtataka kung paano niya nagagawa yung bagay na yun. Ito si Rico.
Araw-araw. Araw-araw habang ang mga kaklase ni Rico ay abala sa pagbabasa, siya naman ay kumakain ng tinapay sa labas ng eskwelahan. Wala siyang stress, wala ding kaba, kahit na si Rico ay tamad, ay palagi pa din siyang nasa top. Na para bang may kakaibang paraan si Rico na hindi alam ng kanyang mga kaklase. Isang araw, napansin ng guro, ang galing ni Rico. Nagpasya ang guro na magkaroon ng biglaang exam o pagsusulit. Walang babala, walang paalala. Biglaan. Ngumiti lang si Rico nung marinig niya ang sinabi ng guro tungkol sa pagsusulit. Pero si Rico ay tiwala pa din sa sarili. Kaso, nung makita na ni Rico ang papel na may mga sulat ng tanong, ay nagulat si Rico dahil ang mga tanong ay kakaiba. Mga tanong na wala sa pinag-aralan ngayong araw. Mga tanong na hindi niya alam. Habang lumilipas ang oras ay unti-unting nawawala ang ngiti ni Rico. Unti-unting nawawala. Ngayon lang ni Rico naramdaman ang kaba. Tumingin si Rico sa papel niya. At pawis na pawis. Wala siyang masagot. Walang sagot na lumalabas sa isip niya. Kinabukasan, ibinalik ng guro ang mga papel sa mga estudyante. Sa taas ng papel ni Rico ay may malaking sulat. Ang sabi sa sulat ay nakikita
kita sa camera, binubuksan mo ang drawer ko tuwing gabi. Kaya nakikita mo ang mga sagot sa exam. Lahat ay nagulat sa nalaman nila tungkol kay Rico. Ang sekreto ni Rico sa wakas ay nabunyag. Hindi pala siya henyo, pero madiskarte lang. Kaso sa maling paraan. Pagkatapos ng nangyari ay sinuspinde ng guro si Rico. Sinuspinde, hindi siya pwedeng pumunta sa eskwelahan para pumasok. Dahil dito ay nagkaroon si Rico ng panahon para mag-isip. Naisip ni Rico na ang katalinuhan ay walang saysay kung gagamitin din sa mali. Pagkatapos ng pagkasuspinde ni Rico ay pwede na ulit siyang bumalik sa eskwelahan. Pwede na siyang pumasok sa klase. Pagbalik ni Rico sa klase ay ibang Rico ang bumalik. Tahimik, nag-aaral, at hindi na nandaraya. Hindi na umaasa sa diskarte. Nagsusulat na rin siya ng notes. Sobrang sipag na ni Rico ngayon. Dumating ulit ang araw ng exam o pagsusulit, pero ngayon ay wala nang sikreto o pandaraya na ginawa si Rico. Kahit na hindi na mataas ang score ni Rico, ay masaya pa din siya. Natutunan ni Rico na ang matatalino ay hindi lang basta matalino. Ikaw, nasubukan mo na din bang mangdaya sa exam noon? Alam mo ba na hindi kailangan maging superhero para lumakas? Kahit simple na mga gawain ay pwede kang maging malakas. Totoo yan. May kwento ako tungkol sa isang tao na gustong maging malakas. Parang superhero. Parang si Hulk. Ito, si Junjun. Si Junjun ay
guwapo. Pero si Junjun ay mahina, malakas, mahina. Kapag binubuhat ni Junjun ang kanyang bag ay napapasabi siya ng aray, ang bigat. Kapag bubuksan niya ang kanyang tubigan ay hindi din kaya. Hindi kayang buksan ang tubigan. Kapag may ipis ay tatakbo sa hagdan. Isang araw, sabi niya ay tama na. Ayoko nang maging mahina. Gusto ko nang maging malakas. Kaya nagsulat ng plano si Junjun. Isa sa mga plano ni Junjun ay magbuhat ng bato para lumakas ang muscle. Pangalawa ay kumain ng mga protina katulad ng itlog at manok o mga karne. Pangatlo ay matulog ng maaga. At ang panghuli ay umiwas sa mga soft drinks. Iwas sa mga soft drinks. Isang araw, lumabas si Junjun sa bahay. Si Junjun lumabas. At paglabas ay nakakita ng maliit na bato sa kalsada. Pagkakita niya ng bato ay binuhat niya ito. Pagkabuhat niya, napasabi siya ng ang lakas ko pala. Pero nakakita ulit siya ng malaking bato. Sinubukan niyang buhatin ito. Pero si Junjun ay natae. Dati, puro chichirya, si Junjun at mga soft drinks. Puro chichirya at soft drinks. Pero ngayon ay puro na mga masusustansyang pagkain.
ang masusustansyang pagkain ay yung mga pagkain na maganda para sa kalusugan. Ngayon, puro na siya mga itlog, manok, o kaya naman ay sardinas. Sardinas, pero minsan ay naiiyak si Junjun dahil naaalala niya ang kanyang mga dating ginagawa. Dati, palaging puyat si Junjun dahil nanonood ng anime sa kanyang cellphone. Pero ngayon ay hindi na kasi siya ay pinapalo na ng kanyang nanay. Si Junjun, meron siyang tatay at meron din siyang nanay. Nanay, tatay, si Junjun. Ang kanyang nanay ay pinapalo na siya sa puwet. Hindi kailangan maging perpekto. Ang perpekto ay yung wala ka ng mga mali. Hindi kailangang perpekto. Hindi din kailangang biglaan. Kahit paunti-unti, ay lalakas ka pa din. Basta tuloy-tuloy ang iyong ginagawa. Araw-araw, paunti-unti, tulad ng pag-aaral mo ng Tagalog.